Hi guys. Magluluto ako guys ng tinolang manok. Ayan. Nailagay ko na sa mantika yung ating bawang, sibuyas, at luya. Ayan. Yung onion ko pala guys ay white onion yung ginamit ko. Kasi baka masira pag tumagal pa siya. Kaya yan na lang yung ginamit ko. Isa lang yan guys. Ayan. Parang ang dami niya. Kasi malalaki kasi yung white onion. Tapos ayan, dinamihan ko na ang luya. Kasi medyo paus tayo guys. May flu. Kailangan natin ng sabaw na lasa ang luya. Kaya magtitinola si Ate Lawrence. Ito ay kagabi ko pa to hiniwa guys. Kasi kahapon sana ako magluluto nito. Hindi na tuloy yung pagluto ko niyang kahapon. Kaya nilagay ko sa ref. Nilagyan ko lang siya ng asin at paminta. Itong manok. Kaya ngayon ko siya lulutuin. Kasi kahapon, naglaga ako ng mais. Nabusog ako. Yung mais kahapon. Eh sabi ko bukas lang ako magluto nitong tinola. Kaya ayan. Ngayon ko na siya lulutuin guys. Ayan. Ayan. Lagyan natin ng tubig guys. Nagpainit ako ng tubig. Ayan. Para diretso kulo na. Kaya nag-init na ako ng tubig sa kettle. Ayan. Nilagay ko yung lahat para may sabaw. Saka marami akong ilalagay dyan guys. Yung aking tinola guys ay lalagyan ko ng carrots. Kasi alam niyo naman, mahilig sa gulay si Ate Lawrence. Kaya nalagyan ko ng carrots. Pakuloyin ko muna siya guys. Bago ko ilagay ang carrots. So, ayan guys. Lagay ko yung carrots. Baka magtataka kayo. Bakit nilagyan ng carrots ni Ate Lawrence ang tinola? O, ganyan ako. Ganyan ako guys. Nilalagyan ko ng carrots ang tinola. Basta yung gusto kong ilagay na pwede naman, why not, diba? Why not? Coconut. Hindi kami lang naman ang kakain nito guys. Kaya, okay lang. Kahit anong ilagay. So, mayroon pa akong guys, pupo. Meron din akong pusa. Pusa yung susini or zucchini. Meron din ako nun. At spinach guys. Yan, maraming gulay guys. Basta ako magluto guys na talagang para sa akin or sa amin. Ito kasing tinola guys. Kumakain nito ang anak ko at asawa ko. Hindi katulad ng pag yung sinabawan na isda. Hindi sila kumakain nun. Kasi kinakain nila pag prito lang na isda. Pag ako nagluto ng sinabawan na isda, so ako lang ang kakain nun. Pakuloy natin. Hindi mamaya na naman yung ating upo ilalagay. So, ayan guys. Nakikita nyo guys, iba na yung kaldero. Inilipat ko siya guys kasi parang maliit yun. So, doon ko siya unang niluluto. Nilipat ko dito. Kasi maliit guys. Maliit. Pag nilagay ko lahat ng gulay, hindi magkakasya guys. So, ayan. Medyo luto na yung carrots. Ilalagay ko na yung aking upo. Yung puting kalabasa guys. Kasi gusto ko talaga guys mga gulay. Halos guys, papak. Kinakain ko siya ng papak lang. Walang kanin guys. Kaya marami akong magluto ng
yung pang-ulam sana, pero ulam na lang talaga guys. At mahilig ako sa gulay para iwas guys sa carbo. Nalaglag na yung isang sandok. Ayan guys, diba? Marami. Pero mamaya, na lang yan guys. Huhupa naman yan. Ayan, diba carrots nilagay ko una. Tapos ito, kalabasang puti. Upo. Ayan, kalabasang puti. Tapos meron pa akong yung zucchini. Naghiwa ako ng 3 peraso. Parang yung din. yung ginawa kong soup. Halo-halong gulay din. So, ganito guys. Ganyan si Ate Loms magluto. Ayan ang matutunan nyo sa akin. Yung maglagay ng halo-halong gulay sa kung anong niluluto na yung ko na lang, yung gusto ko na lang, yung gusto kong ihalo, hindi yung katulad ng yung mga nasa menu talaga na sinusunod. Halimbawa yung tinola, wala ka naman makitang carrots doon, di ba? Pero ako meron. Dito kay Ate Lawrence Easy Cooking, ang tinola may carrots. May carrots at zucchini. And then itong upo, normal naman itong nilalagay sa tinola yung upo. Tapos may spinach pa akong ilalagay dyan mamaya. So takpan natin ulit guys. Pagkakulo. Ito na yung zucchini guys. Ayan. So ayan guys. Lagyan ko na siya ng paminta at asin bago ko ilagay yung spinach. Guys, hindi na to tinulang manok, kundi tinulang gulay. Kasi halos puro gulay na guys. Halo na lang yung manok. Puro gulay na siya. Hayaan nyo na si Ate Lawrence guys. Kasi yun talaga ang kailangan ng katawan natin ay gulay sa mga katulad kong nagkakaedad guys. Kailangan natin kumain ng mga gulay. Yung manok guys, pangpalasa ko na lang yan dyan, kaya may manok. Otherwise, hindi ko siya lalagyan ng manok. Pero, dahil gusto nating medyo malasa naman, lagyan ko siya ng maliit. Maliit lang na manok yan guys, hiniwa ko lang maliliit din para masarap sa ating tinola. At kapag ako nagtitinola guys ng manok, ay nilalagyan ko ng konting cinnamon powder. Ayan. Pang padagdag flavor yan guys. At yung cinnamon ay good for health din yan guys. Ginagawa nga natin tea yan. Yung ilalaga mo yung mag-init ka ng mainit na tubig tapos lalagyan mo ng 2 kutsaritang cinnamon powder and then iinumin. Maganda yan guys sa ating kalusugan. So, ayan. Dito ko lang naman yan guys natutunan na maglagay ng ng cinnamon powder. Masarap siya guys. At gusto ko siya. Ako gusto ko siya. Gusto ko siya sa sabaw na may konting cinnamon powder. Pero kapag yung naglalaga guys ng karne, na nagpapalambot ng karne, ang nilalagay ko doon ay yung balat ng kahoy ng cinnamon. Yung balat. Yun ang inihahalo kapag nagpapalambot ng karne. Pero pag sa tinola, yung powder gayang nilalagay ko. Sarap. Lagay ko na yung luto na yung upo. Lagay ko na yung spinach. Ayan, lagay natin yung spinach. Spinach. Masustansya yan guys, spinach. So, ayan guys, di ba punong-puno. Dinagdagan ko pa siya ng paminta guys. Gusto ko guys yung maraming paminta.
Pero hindi ako mahilig sa sili guys, yung maanghang na sili. Hindi ako mahilig. Gusto ko lang yun maghalo nun para lang mag-amoy sili yung niluluto. Pero yung hihiwain ko yung siling maanghang, ayaw ko kasi hindi ako mahilig sa maanghang. Pero gusto ko maraming paminta lagi sa niluluto guys. So ayan guys, 'di ba? Puro gulay. May manok naman 'yan guys. So ayan, meron ka namang makikita manok diyan. Kaya ano na to guys, hindi to tinulang manok kundi tinulang gulay. Ito ang easy cooking ni Ate Lourdes na tinola guys. Maraming gulay. Ayan. Merong papapakin si Ate Lourdes mamaya ng mga gulay guys. Yan. Masarap yan lalo itong spinach guys. Gustong gusto ko talaga itong spinach sa tinola. Pag wala akong ibang green leaves, spinach talaga yung binibili ko guys. Kasi meron dito palagi. Siguro sa ngayon, minsan wala din kapag hindi tag spinach. Pero sa ngayon meron kasi. Pero yung ano guys, yung dahon ng sili, hindi talaga ako nakakakita niyan dito guys. Hindi pa ako nakabili dito ng dahon ng sili or malunggay, ganun, wala. So ayan guys, ang tinola ni Ate Lourdes. Ayan, makakahigit na naman ng sabaw. Mag-swimming sa sabaw si Ate Lourdes. Ayan, magsawa sa gulay si Ate Lourdes. Yan, maraming salamat sa inyong panonood at pagsusuporta. Pasensya na guys, yung mga luto ni Ate Lourdes, tsamba-tsamba lang yun guys. Kung ano lang ang mga naisipan kong ihalo guys sa luto. So, ayan ang makikita nyo dito sa Ate Lourdes channel cooking. Ayan, thank you so much. Maraming salamat sa lahat na nagsusuporta. Magbakas-bakas lang kayo dyan. Sa mga nag-share ng blessing, thank you so much. Sa mga nanonood na hindi nag-skip ng ads, maraming salamat. Sa mga nagpapamember kay Ate Lourdes, maraming salamat. Thank you all po. Maraming salamat talaga. Ayan. Thank you and see you next video guys. Bye-bye. Ayan guys, let's eat. Ayan, maraming gulay si Ate Lourdes ngayon. Tinulang manok or tinulang gulay. So, ayan guys. Kakain na tayo guys. So, ayan lang ang aking pagkain guys. Walang kanin. Paminsan-minsan na lang kami guys nagkakanin. So, ayan, paraging gulay or mga salad or mga steam na gulay. Pero sa ngayon, tinulang manok o tinulang gulay para may sabaw.